Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So itong mga nakalipas na araw ay nanood tayo ng mga ilang videos ng mga senador at ng mga incoming senators sa 20th Congress. So para po sa kaalaman ng lahat ay sa July 1. So ilang araw na lamang po yun ay magkukun mag ano ba ang tawag dito? Mag-a-assume na, yun. Tagal inisip. So mag-a-assume na ang 20th Congress. At ang unang syempre nga agenda ng 20th Congress ay i-address itong impeachment case laban kay BP Sara. So para sa sinabi ko kanina lamang ay itong mga nakalipas na araw ay nanood tayo ng ilang mga videos, mga interviews ng mga naiwang senador at ng mga incoming senators. Namely, sa mga naiwan ay si soon to be former Senate President Chis Escuderos at si Cayetano. At sa mga incoming senators naman ay ang madalas ko nakikita ay si Senator Ping Lacson, incoming Senator Ping Lacson at incoming Senator Tito Soto. So marami naman sa atin na nakakaalam na nung nakalipas na 19th Congress ay masasabi natin na lamang sa ika nga bilang. Kung bilang at bilang din lamang ang pag-uusapan, lamang na lamang si Vice President Sara Duterte at kung inabot, kung natapos sa loob ng 19th Congress yung impeachment case ni BP Sara ay, well, syempre, mababasura ito. Dahil alam naman natin na ang impeachment court ay numbers game na kung saan ang mga senator judge ay boboto kung ang isang akusado, ang isang impeachable officer of the government. Bahala na kayong mag-isip kung ano yung pero yung opisyal ng gobyerno na ini-impeach ay lamang ang acquittal sa kanya. Since inabot na o aabot na ng 20th Congress itong impeachment case na ito, marami pa rin ang nag-aargumento dapat pa ba ika nga hawakan ng 20th Congress itong impeachment case ni BP Sara dahil may mga nagsasabi lumagpas na yung 1 year ban ba ang tawag doon sa kaso ni BP Sara at hindi na dapat itong litisin. May mga nagsasabi naman, syempre, yung mga senador na pag pumasok itong 20th Congress ay mayroon daw maghahain o dapat may maghain ayon sa suwestyon ng ilang mga senador na i-dismiss ang kaso ni BP Sara. Pero syempre, itong mga incoming senators katulad po ni Senator Ping Lacson at Senator Tito Soto ay iba naman ang pananaw. So sa kanila gusto nilang ituloy, mag-convene ang dosing papasok na senador at yung dosing na iwan na kung saan sila ay nanimpa bilang senator judge at kumbaga pagsumpain yung mga 12 papasok na bagong senador para maging parte na sila ng korte ng impeachment proceedings na to.
So, ayon dito naman sa mga papasok sila Senator Ping Lacson at Senator Tito Soto, isa lang naman ang sinasabi nila na nakakahiya sa taong bayan kung umpisa pa lamang ng 20th Congress ay may maghahain o papayagan nilang may maghain ng motion para i-dismiss itong kaso na to nang hindi man lang dinidinig kung may kung balido ba itong kaso na to at bakit? Ika nga, may mga ilang senador, ayon na rin sa pagkakaintindi ko sa sinasabi nila na para bang may mga nagtuturong senador o opisyal ng gobyerno na kung papaano, kumbaga tinutulungan nila yung akusado, si BP Sara at yung kanyang mga abogado, yung defense. So, sa opinyon ng dalawang nabanggit na senador, ay nakakahiya ito at hindi tama ayon sa saligang batas. Pero parang mayroon ako natandaan doon sa mga sinabi nung mga political personalities na kung saan ang impeachment court ay korte ng politika. Ibig sabihin, hindi naman ito yung yung korte na kapag ka nahatulang kang guilty ay may kulong pa. Hindi. Ang sense lang nito ay kung able ka pa, kung may kapasidad ka pa na humawak ng posisyon sa gobyerno, lalo na ang posisyon ng ikalawang pangulo, pangalawang pinakamataas na posisyon sa ating bansa, dahil sa betrayal of public trust. Dahil di umano siya ay nangulimbat ng pera ng bayan. So, yun ang dinedetermina sa isang impeachment court. Ngayon, yung mga criminal cases na kaakibat nitong impeachment case na to, yung mga kaso na to, ay bukod pa yata ang pagpa-file nito sa korte. So, meron pang criminal liability pa yata na pinag-uusapan ito na kung saan, syempre, same lang kung sino yung abogado sa mga abogado ng nag-akusa sa inakusahan sa impeachment court, malamang yun din ang magiging mga abogado kapag sila ay nakarating na sa korte. So, ang tanong ko lamang dito, dapat bang ika nga ituloy pa ng 20th Congress itong impeachment case na to? Sa dami na rin ng nagsusulong na matuloy ito, syempre, yung ibang mga senador nananahimik. Kumbaga, naninimbang sila. Nakikinig sila dun sa kanilang mga kapwa senador na talagang nakakaintindi ng batas at tinitimbang nila kasama syempre ng kanilang mga legal advisors kung kanino sila papanin. Kasi syempre, political survival pa rin ang pinag-uusapan. Hindi pinag-uusapan dito yung kung guilty ba si BP Sara o hindi. Ang pinag-uusapan dito ay yung political survival ng mga taong involved dito sa impeachment trial na to. So, ang tanong natin syempre, dapat ba? Ako sa tingin ko, dapat. Bakit? Una, makatutulong ito sa depensa kay BP Sara kung matutuloy ito. Bakit? Magkakaroon siya ng pagkakataon na sumagot sa mga paratang na ibinabato sa kanya. Kasi kung hindi niya ipagtatanggol lang sarili niya dito sa impeachment case na to, sa impeachment trial na to, kung meron man siyang binabalak na kumandidato sa 2028, magagamit ito ng mga kalaban niya. Kung gagamitin niya yung
Vice President naman siya, magagamit talaga niya yung puwersa niya. Maa-acquit at maka-acquit siya rito. Pero katulad nga ng sinabi nila Senator Tito Soto at ni Senator Ping Lacson, nakakahiya. Nakakahiya kung ika nga ganun-ganun na lamang ay ibabasura yung impeachment case na isinampas sa Senado. Siguro dapat daanan talaga ni VP Sara. Total, meron naman siyang mga sympathizers. Marami rin naman na nakikisimpatya sa kanya. At ito, parang napanood ko rin kanina lang sa video ng isang kilalang vlogger, tila ibinibenta na yata yung bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil di umano. Ito hindi ko, napanood ko lang ito, hindi ko na kumpirma, pero kayo na lang ang mag-search ng video na yun. Around 4 to 5 minutes lang naman yun. Di umano ay ibinibenta na yung bahay kasi doon sa labas ng gate ng bahay ni Pangulong Rodrigo Duterte may nakapaskil na for sale dahil daw pinakapos na. Siyempre dahil nasa ibang bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte at doon siya nililitis. So, yung mga tao na kasama niya ron, siyempre gumagastos yun at wala naman tayong alam na ibang pinagkukunan ng income si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maliban na lang siguro doon sa kanyang naipon, kung meron mang konting negosyo sa tagal at sa dami ng beses na pagpunta-punta ng kanyang pamilya, syempre, abogado, ano-ano pa, kung siguro tama din, kung totoo nga yung napanood natin, na kung siya ay nangupit, bakit ibibenta niya yung bahay niya? Hindi ba? Pero, syempre, ano lang yun, hindi natin kumpirmado yun. Tingnan nyo na lang kung kayo na bahala. Pero pagdating dito sa impeachment case ni VP Sara, mas makatutulong sa kanya kung ika nga matutuloy ito sa 20th Congress. Kasi kung hindi matutuloy ito, nangangamba ako na baka magamit ito sa kanya. Hindi tayo para kay Duterte, kay VP Sara. Pero siyempre, alam naman natin na kapag ka natuloy yan, kalawang pangulo siya, gagamitin niya lahat ang kapangyarihan niya, ang impluensya niya para siya ay ma-acquit dito sa impeachment case na to. Kung tutusin nga, itong mga kongresista na tatayong prosecutor sa impeachment case ay halos araw-araw nagpapapress conference at ano-ano ang mga sinasabi, minsan nakakasawa na rin. Mano bang kaso yung kanilang hinahawakan? Hindi ba dapat may elemento ng dapat sinisikreto mo yung mga ganung bagay dahil magagamit mo yun pagka nasa impeachment court ka na. Kung inilalahad mo lahat ng baraha mo sa press conference, press con kayo, di ba? Tinutulungan mo na rin si VP Sara na inaakusahan ninyo kung paano siya makakalusot. Marami din nagsasabi na nagpapasikat kayo, pero baka mamaya pagdating sa impeachment court, medyo mangulelat kayo. Alam nyo naman na kahit itong bagong 12 senador na dadagdag dun sa 12 naiwan, ay lamang pa rin ang bilang ni VP. Alam natin lahat yon. Lamang na lamang sa numero si VP Sara sa 20th Congress. Kaya nga may mga senador na naglalakas loob na magsalita na pwede naman daw mag-file na lang o nang i-dismiss yung kaso ng isang senador tapos pambobotohan. Di ba? Kung hindi alam ng mga senador na yon na wala silang numero, hindi nila sasabihin. At
siyempre, ito namang mga senador na papasok, si Senador Tito Soto at si Senador Ping Lacson, alam ko kung saan sila naggagaling. Pinipilit nilang siyempre yung ika nga yung karangalan ng Senado ay wag mabahira ng dungis ng dahil lamang sa ganitong uri ng politika sa ating bansa. Numbers game, hindi ba? Kaya tama o mali, kaya guilty o hindi yung inaakusahan, basta't hawak niya ang numero, mababaliwala yung kaso. Siguro sa isip nung dalawang senador, na alam naman namin na nasa inyo ang numero, pero at least ipakita ninyo na lumabang kayo. Hindi ba? Na ipinagtanggol ninyo yung sarili ninyo. Para mawala yung ika nga bahid ng pagdududa sa isip at sa pananaw ng mga mamamayan. Sana maisip ni BP Sara yan, hindi puro lakas. Kasi pagka ganun din lang ang gagamitin ng isa o ng mga politiko, nakakasawa din sila. Sa dinami-dami ng napanood ko na nagbibigay ng kanilang professional na komento dito sa impeachment case na to, mapa-abogado, mapa-dating mga politiko, baliwala lahat yun. Sa bandang dulo, at the end of the day, ang boses ng tao ang pakikinggan ng bawat politiko na nakaupo ngayon sa ating gobyerno dahil oras na sumablay sila, napakadali na po nilang sipain ngayon. Hindi ba kaya nga yan nagpapakitang gila sila sa mga press con, lagi nagpapaunlak ng mga interview, pagandahan ng Ingles, pagandahan ng pagbitaw ng mga batas. Lahat yan para utuin lamang tayo. Pero kung tututukan lamang natin yung talagang punot dulo ng problema, nangupit ba? Nagwaldas ba ng pera si Vice President Sara Duterte? Kailangan mapatunayan ng prosecution na tama ang kanilang akusasyon. At kailangan din patunayan ng depensa ni BP Sara na mali ang kanilang akusasyon. Paano mangyayari yan? Dapat matuloy ang impeachment. At hindi naman kinakailangan dapat pigain yung yung haba ng impeachment trial na to kung sakasakalit itutuloy nga ng 20th Congress. Siguro mga 2-3 buwan matagal na yan. Lalo na't kung twice o thrice a week gaganapin ng impeachment trial. Dahil syempre may mga trabaho din sa gobyerno, yung mga involved dyan. Yung mga senador, yung mga kongresista, pati na rin si Vice President Sara Duterte. May trabaho pa rin sila sa ating bansa. Hindi sila pwedeng huminto para lang tapusin yung punyetang sarswela na yan, yung impeachment trial na yan. Kasi bulok na ho yan. Sarswela lang yan, palabas lang yan. Nahandyan lang yan para aliwin tayo, para mapag-usapan sila, para maramdaman ng bawat politiko kung kanino nakapanig ang nakararaming Pilipino. Dahil syempre, katulad na sinabi ko, political ambition, political gain, political survival ang pinag-uusapan dyan. So tayo mga pangaraniwan tao, dapat smart tayo. Hindi naman kinakailangan maalam tayo sa batas. Pagamat nire-recommend ako na may mga vlogger, may mga abogadong vlogger, may mga nagretirong Chief Justice na nagva-vlog, pakinggan din natin yung kanilang sasabihin. Dahil sila nakasalalay lang din sa atin. Bagamat sila yung mga nakakaalam ng batas, sila yung gumagawa ng batas. Pero pakatandaan ninyo, sinabi ko noon pa, na kung halimbawa na may bibitayin isang tao, kung ayaw ng taong bayan na mabita yung tao na yun, kahit sabihin mong nasintensyahan na siya, kapag ka nagsama-sama
ang mamamayan, masasagip yung tao na yan, mababaliwala yung hinatol sa kanya. Dahil ang kapangyarihan na hinahawakan ng mga politiko na yon, ipinagamit lang natin at kayang-kaya natin yung bawiin sa kanila. Yan ang hindi nila pirmi sinasabi. Gusto nila i-project sa atin na one time lang yung pagboto. Kailangan matapos yung terminal nila, sumablay man sila, magkamali man sila, kumupit man sila o hindi, matatapos yun. Ang hindi nila alam, pinuproject nila yun sa atin. Pero alam naman natin na kapag sukdulan na ang pagkakamali, ang pangungurakot, kaya-kaya natin silang paalisin sa pwesto. Kahit sabihin mo nagkukuntsabahan lahat yung mga politiko na yan. Baliwala yan. Iilang tao lang yan kumpara sa milyong mga Pilipino. Takot din sila sa atin. Kaya nga yung mga batas na maayos, pinipilipit nilang pilit para umayon sa gusto nila. Huwag natin pabayaan yan. So, dapat hawakan ng 20th Congress ng Senado itong impeachment case na to. Kahit alam naman natin na maa-acquit si BP Sara dahil numero pa rin ang pinag-uusapan, marinig natin magmula sa bibig ng mga iimbitahang testigo hanggang sa pagkocross sa kanila ng depensa at prosecution, tayo lang malalaman natin kung totoo ba ang sinasabi. Tama yung sinasabi ng mga politiko, huwag kayong magpapauto sa kanila, sa mga politiko na yan. Gamitin natin sa kanila yan. Huwag tayong magpauto sa kanila. So, ilang araw na lang, 2 araw na lang, mag-uumpisa na ang 20th Congress. Aabangan natin siyempre yung mga kaganapan dyan sa impeachment court na yan. Kung matutuloy. At kukomentuhan natin ang bawat mga detalye, yung mga mapapansin nating mga medyo alanganin, o nakakatuwa, o tama, kukomentuhan po natin yan. So maraming salamat po sa inyong mga amo, at magandang araw po sa inyo lahat.